Diyos ko, ilang beses nga nakapasok dito si Thunder, dumiretso talaga siya sa mga pusa. At grabe na nga talaga ang mga kalokohan niya today, kaya naman po talaga nagalit na sa kanyang ating alpha na si Malia. Talagang ilang beses siyang binarakuhan ni Malia para nga tumigil na siya sa mga kalokohan niya. Nasira kasi for today ang ating McQueen at alam nyo, hindi naman siya mailabas mula nga dito sa off-leash area ng ating pack members. Hindi nga kasi siya mabuhay at sabi nga daw baka na-discarga yung battery at naiwan bukas yung mga ilaw. Kaya naman kung makikita nyo, may nakapalibot na upuan para nga hindi makalusot ang pack members natin dyan. Sa sobrang haba kasi nito si McQueen, hindi masarahan yung gate at for sure talagang sisiksik dyan ng pack members. Heto nga tagsilabasan na ang ating mga male. Syempre, alam nyo naman silang palagi nauuna. At bilang mga marites, talaga nga naman nagtumpukan na agad sila dun sa mga silya. Talagang ang todo amoy sila dito sa mga silya na to, aka inaamoy nila yung mga puwet namin. Ito nga si Robin, talagang umakyat pa dito kay McQueen, parang gusto yatang gasgasan. Habang yung mga kapatid naman niya, ayan, nagpapati na, kaya naman for the salo si Ate Shamin. At grabe nga katsikadora talaga ng mga to kung saan-saan nagsiakyat at nakikimarites kahit nga dito sa may gate. Syempre, lagi silang ganyan. Pero pinakamalala talaga makimarites sa mga male natin itong si Leo na talagang nakasuot pa yung ulo niya. Yun naman pala, dumating yung Kuya Sir Mer niya, tingin-tingin siya. At syempre, may mga doggy din dito sa labas na naglalaro, pinapanood niya. Enjoy na enjoy nga silang manood ng mga aso naglalaro sa labas. Akala mo noon, walang ganun dito sa loob. Maya-maya pa, ayan, may nakapasok na nga dito, sumuot sa ilalim ng silya. Kaya naman talaga nilapitan agad ni Mama para tingnan kung sino at kung nakasuot ba talaga siya, at buti na lang hindi. Hindi nga lang masyadong abot talaga ni Mama, kaya no choice sa kundi hilahin muna sa buntot bago hilahin sa katawan. Paglabas nga, it turns out si Rex pala yun. Diyos ko, expected. Napakakulit naman kasi napalo tuloy ng mommy niya. O baka sabihin nyo naman, bakit pinapalo? Hindi love. Diyos ko, yun talagang ginagawa namin kapag may ginagawa silang mali. Kita nyo naman, sa paalang din pinalo. Hindi talaga masakit yung palo na yun, ha? Habang dito naman, talagang kinukulit-kulit nito si Bordeaux ang Kuya Juno niya, porket halos kasing laki niya. Actually, mas malaki pa nga siya. Maya-maya pa, further na nga naman nga si Mama. Yun pala, may nakapasok na naman dito sa loob at hanap naman sila dito. Si Rex na naman nga pala nakapasok. Grabe naman talaga mga kalokohan nitong si Rex. Talagang nagpipilit siyang makapasok dito. Kaya naka-experience na siya makapasok. Gustong-gusto pa niya makapasok ulit. May pag-akyat pa nga talaga siya dito sa mga upuan. Anyways, after nga ng ating mga male, alam nyo naman mga female na, at Diyos ko, ito na talaga yung mas magulo. Alam nyo ba nung time na to, 3 na sila nakabantay dito sa labas at 2 naman doon sa loob just in case makapasok nga. Kasi tingnan nyo naman na itong ating mga female, talaga pinagkaguluhan nila itong si McQueen. Syempre, naku-curious nga din kasi talaga sila kung bakit nga may mga upuan dito nakaharang at bakit nga dito yung sasakyan nila. Ito nga si Mama talaga allergic sa gasgas. Chinek pa niya kung nagagasgasan ba ng mga silya itong si McQueen. Pero syempre, sa iba naman natin pack members, ayan, effect yung mga ganito. Talagang tuloy pa rin ang mga kalokohan nila. Gaya nga nito si Mustang at si Chanel, talagang sobra sila magkulitan. Buti na nga lang, di sila nagkakasakitan. Maya-maya pa, bigla nga nakapasok na itong si Cyber. Kita nyo, sumuot talaga siya dun sa sulok. Bado na nga nung time na to kasi grabe kawawa yung mga pusa kung nakapasok siya. Buti na lang, di siya dumiretso. Alam nyo nga kasi na dito sa loob nakalagay yung mga pusa. Syempre, nakaiwalay nga sila sa ating pack members. Although nakakulong naman sila, pero kapag nakapasok nga yung pack members, talagang siguradong doon ng diretso at baka nga kalwit-kalwitin at maabot pa. Mas okay na nga na ganito sila nagkukulitan para nga hindi nila masyadong naiisip at napapansin yung butas or yung pasukan sa ilalim. Tingnan nyo nga pagkukulitan nila, nung una 2 nga lang sila pero maya-maya nadagdagan pa ng isa. Nakasali na nga rin nga itong si Snow White. Yun nga yung palagi nangyayari dito, kaya ang ending rambulan na. Tapos tingnan nyo nga kung paano sila maglaro, talaga napakalilikse, biglang nagtatalsikan. Ibang-iba nga kaysa dito sa ating mga adults na talagang napaka-chill lang palagi. Tingnan nyo nga itong dalawa, lagi lang nandito sa ibabaw. Habang itong si Snowy naman, talagang kinukulit lang ni Olaf, kaya napapalaro na ganito. Pero usually, nasa taas lang talaga siya kasi ayaw nga na niya ng ganito. Actually, kahit nga itong si Malia, sa totoo lang, buisit na siya dito kay Olaf kasi nga ayaw tumigil ng pangungulit. Pero bilang sobrang tigas nga ng ulo ng ating mga medyo mababatang adults, ay ayan, talagang hindi siya tumitigil, kaya naman todo saway si Malia sa kanya. Si Malia sobrang bihira kasi talaga yung makipaglaro, kaya usually talagang taga-saway lang siya kapag may sobrang kulit siya nakikita. Habang busy nga sila sa pagkukulitan dyan, Diyos ko, nakapasok naman itong si Thunder. Talagang dumiretso nga siya sa mga pusa. Diba sabi ko naman sa inyo, dyan ang diretso nila. Agad-agad nga siyang kinuha ng Kuya Jomer niya, binuhat para nga ilabas. O diba, napakalaki na, nagpapabuhat pa rin talaga. Inggit na inggit naman iba natin pack members kasi gusto rin nilang magpabuhat at syempre gusto rin nilang pumasok. Nakita nga ni Malay yung ginawa ni Thunder, tapos umakit pa nga siya dito kay McQueen, kaya naman talaga nagalit na itong si Malia. Yes po, opo, alam ni Malia kapag may mga kalokohang ginagawa yung mga to, at isa rin siyang taga-saway talaga. Tingnan nyo nga talaga binabargasan niya dito si Thunder. O diba, tinulak pa niya pala yun.
tayo at alayas naman din ang Thunder natin. Tigil ang kalokohan niya. Yun nga lang si Snow White naman yung sunod na sumuot sa ilalim. Kaya for the run na naman si kuya. Si Snow White nga lang doon siya dumiretso sa imbakan ng mga gamit. Kaya mas delikado. Kasi nga, syempre, maalikabok at madumi doon. Buti na lang nga talaga nahabol siya agad ng kuya niya. Pero syempre, hindi pa nga nagtatapos doon. May isa na naman nakapasok at si Mishka nga po yun. Diyos ko, sunod-sunod na. Kasi nakita nga nila yung isa kung paano nakapasok. So, ginagaya-gaya na lang nga nila. Kaya naman tuloy-tuloy ang mga nakakapasok talaga. Tingnan nyo nga itong si Thunder talagang may part 2 pa. Talagang pumasok uli kahit nga napapagalitan na siya ng kuya niya. Nabisit na tuloy yung kuya niya at ayan, inihagis na nga po siya bago siya ilabas. Ganyan kasi talaga si Thunder, hindi mapagsabihan minsan. Kasi nga talagang pumasok pa ulit siya isang beses pa ulit. O diba bale nakatatlo siya at si Kuya Edmar na naman yung nakakuha sa kanya. At dahil nga sumusobra na sila sa kalokohan, pinapasok na rin nga sila para matigil na nga lahat ng yun. Ready na rin naman kasi sila mag-dinner kaya ayan, for the pasok na sila sa loob.